Good morning, Kalyo Didi Guzman, sir. Morning, Kalyadi. Magandang umaga sa inyong dalawa, Christian. Mhm. Maraming salamat sa pag-iimbitang mapahayag Oo. namin yung aming sentimiento doon Mhm. sa Oo. hinarangan na Oo. ₱85. Unang-una, Kalyodi, ano yung reaksyon ninyo nung narinig ninyo na hihinto pansamantala yung pagpapatupad ng taas sweldo sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila? Siyempre, nadagdagan yung sama ng loob namin dahil masama na yung loob namin doon sa ₱85 na napakalayo doon sa cost of living sa ngayon na Mhm. umabot ng 1,312. Tapos dalawang bigay pa yun, 'di ba? Mhm. Hanggang Hmm. una ngayon, Dalawang tapos tranche. ay by January pa next year yung pangalawa, yung ₱25. Tapos ngayon Hmm. ay haharangin. At ang Mhm. masakit, yung nagpetisyon para harangin ay yung dalawang malaking negosyante sa Mhm. Pilipinas, Hmm. yung yung R2 Builders. Mhm. Ay mga bilyonaryong negosyante ito, eh. Mhm. Mm. Kaya lalong nakakasama ng loob. Mhm. Mhm. At, kaakibat nitong, sabi nga ni Secretary Tolentino kanina, hindi pa naman ito yung final, Mhm. makikipaglaban pa sila. Bukas nga raw po yung simula noong pagdinig diyan sa issue na 'yan. Ang magiging abogado ay yung Office of the Solicitor General. Pansamantala habang, inaantabayanan natin yung legal na proseso, Kalyodi, may mga naiisip ba kayo na gawin o hakbang, para maigiit itong inyong, mga saloobin? Mayroon kaming pagkilos bukas Mhm. at sa harap ng DOLE at saka dito sa Pasig, RTC. Mhm. Ang aming purpose muna ipalaala Hmm. dito kay Judge Marie Joyce Manungsong Mhm. Mhm. na nag-order Mhm. na bawal sa labor code, yung paghaharang sa anumang, wage increases na inilalabas ng, Regional Wage Board. Bawal Mhm. yun, eh. Mhm. Mhm. Kaya gusto namin ipaalala sa kanya at kay Secretary, ah, Tolentino na Mhm. isang abogado rin, Mhm. aba'y nalimutan na nandoon sa labor code na bawal yon. Mhm. Kaya naiisip ko na sa sobrang pagmamalasakit sa mga big business or, wala akong maisip na sabihin, nasa bulsa ng mga big business itong mga opisyal ng gobyernong ito, aba'y nalimutan na may batas na nagbabawal na harangin ang anumang wage increases. Mhm. Kaya yun ang gagawin namin bukas at kung hindi pa makinig si Judge Mhm. at si Secretary Tolentino na ibalik o baliktarin yung kanilang desisyon dahil mali, Mhm. ay gagawa kami ng legal na hakbang para ipetisyon ay yung dalawang ahensya na yon. Hmm. Pero, Kalyodi, sa hanay ninyo o partikular na doon sa mga apektadong manggagawa, ano yung epekto nung pansamantalang pagpapahinto nung inaasahan na natin na taas sweldo sana kahit papaano doon sa mga minimum wage earners? May epekto yan dahil siyempre yung iba maasa na nadagdagan na yung Mm. kailang sweldo, ay di kuwan na sila, bigo Mhm. o masama ang loob na dapat sana ay madagdagan yung sweldo nila. Mhm. At saka baka ito'y makaapekto rin dun sa mga iba pang regional wage board na Mhm. dapat sana magdadagdag na ng sahod, Hmm. ay malamang dalawang isip. Or kung hindi ito mabawiin ng korte, abay magiging president ito. Mhm. Palagi na lamang na Kukwestiyonin. haharangin ang anumang wage order na napakahirap na ipaglaban ng mga manggagawa, para kang dumadaan sa butas ng karayom o kaya Mhm. para kang humihila ng bayawak sa lungga sa hinihingi mong dagdag na sahod dahil sa taas ng presyo ng bilihin, ay mangyayari yung ganitong president. Mhm. 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 Mayroon pang isang issue dito tayo sa ating mga minimum wage earner, Isa pa yan. Kalyodi. Ito, yung Tax bracket. o yung bracket na pagtataasan nun sa bracket doon sa mga para sa income tax exemption sa mga manggagawa. Pabor sa inyo ito, hindi po ba? Yung mga kumikita ng mataas na sweldo na umaabot ng lagpas sa 250 to Mhm. 350, ay maganda yon, Mhm. makakatulong sa kanila yun. Pero maliit na portion lamang ng bilang ng mga manggagawa yan dahil
halos 90% ng ating mga manggagawa hindi naman umaabot sa 24,000 o 30,000 Mm. a month ang sweldo. Mm-mm. Nasa 15 lang and below, lalo na yung mga minimum wage earner. Mm-mm. At malaking bilang yan, lalo na ang ating bansa, halos 85% ng ating mga manggagawa ay contractual. Mhm. Kaya maganda yon dahil mayroong seksyon ng ating mga manggagawa na na-exempt, pero ang malaking bahagi, yung higit na nangangailangan ng tulong, ay hindi makikinabang doon. Pero sa inyo, Calyodi, imbes na pagtataas ng bracket sa pagsakop doon sa exemption sa income tax return, ano yung mas maganda para sa pakinabangan ng mas maraming manggagawa? Ako dapat ay, yung matagal nang hinihingi ng mga manggagawa, dapat ibalik yung dating kalakaran na sa pagtataas ng sahod, dapat national wage. Hindi, alisin na yung regional wage board. Kasi Kanya-kanya. dati naman, sa mahabang panahon, national ang wage increases dahil wala namang halos pagkakaiba ang presyo ng produkto dito sa Metro Manila at saka sa probinsya. Mhm. Yan ay mga batas na ginawa in favor sa mga big business na may mga branches sa probinsya. Pangalawa, itigil yung contractualization. Yan ang matagal ng battle cry ng mga manggagawa dahil talagang nasasamantala yung mga manggagawa kapag ng mga malalaking negosyante na contractual sila. Kasi anytime pwedeng tanggalin. Walang security of tenure. Ay pagka ikaw walang security of tenure, parang wala ka rin security na mabuhay ng disente sa bawat araw. Ang tagal ko nang naririnig yung contractualization na yan. May mga administrasyon na nung nakaraan na nagsabi, patitigil na yan. Pero hanggang ngayon, mayroon pa rin pala, Calyodi. Oo, alam mo dati, dapat dati, pag 6 months, after 6 months ka ng trabaho, regular ka na, hindi ka na pwedeng basta-basta tanggalin. Mm-mm. Ngayon, after nung Herrera Law, sa panahon ni Cory, ipinatupad yung contractualization, yan na, nagkaletse-letse na ang buhay ng mga manggagawa. Masyadong pabor sa mga big business itong ating mga opisyal ng gobyerno. Dahil nagkataon, puro dynasty. Mula noon hanggang sa ngayon, puro political dynasty ang nakapwesto sa tuktok ng ating pamahalaan na ang isang likas na katangian ay pagiging pro-big business at corrupt. Mhm. Alright. So, yan na lang muna. Aabangan namin Ang susunod na kabanata. ang susunod na kabanata. Hindi, meron silang bukas May eh. kilos May kilos protesta. protesta. Bukas dyan. sa Anong Ano oras oras? yun? saka sa Pasig. Anong oras yun, Calyodi? Sa mga 8:30 ng umaga. Ayun. Ayun. Sabay, simultaneous. Oo, sabay. Yun, Sabay naming sisingilin. Hindi naman sisingilin, kundi Paaalalahanan. papaalala sa kanila. Pero pala, Secretary, Judge, may labor code provision na bawal ang ganyang hakbang ninyo Oo, na ginawa nyo. pero Calyodi, binabanggit din naman pala kanina ni Secretary Tolentino na nalulungkot din naman daw sila at hindi nila inaasahan din ito. Dapat hindi siya nalulungkot. Dapat mag-react siya dahil abogado siya. Dapat alam niya na bawal yon. Dapat hindi siya malulungkot. Dapat ang reaksyon niya, nako, Judge, bawal yung ginawa mo. Hindi pwede yan. Dapat ganun. At kung yan igigit-git mo, magiging kakampi ako ng mga manggagawa. Dapat ganun ang reaksyon. Yun Hindi nga yun daw po nalulungkot. yung kanilang ipaglalaban bukas diyan sa korte Via sa pamamagitan ng OSG. Buti naman. Tingin ko na-realize niya na mali talaga. Kasi blatant yun dahil klarong-klaro sa Article 126 ng Labor Code. Alright. Okay. Good luck sa inyo, Calyodi. Lahat ng Subaybayan namin. manggagawa ay talagang kaisa dito sa nangyaring ito na pagpigil Nalulungkot ng korte. ang mga manggagawa. Yun ang totoo. Hindi nga lang lungkot dalamhati Okay. na yata. Maraming salamat. Salamat, Maraming Salamat, salamat sa inyong dalawa. Calyodi. Good morning Christian. po. Si Calyodi de Guzman.